Si Jesus na ba ang Sabat ngayon? Sagutin natin itong comment niya. Tama si Soriano, kapag tinanggap mo si Kristo araw-araw kang may kapahingahan, araw-araw may Sabat ka. Sabat means rest. Mateo 11:28. Mali ka, Bible facts. Okay, so kung totoo na si Kristo na ang Sabat, bakit mismo si Kristo ay nanghini ng Sabat? Kinontra kaya ni Kristo ang sarili niya sa Matthew chapter 11 verse 28? At maraming naniniwala na si Kristo na ang Sabat, gaya nila Titilistay, yan ang post niya. At marami pa, dahil ang sabi ni Jesus, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So bakit sila nag-iisip na si Jesus na ang Sabat? Dahil sa salitang rest. Ang Sabat kasi ay nangangahulugan ding rest. Kaya lang sa buong Biblia, ang salitang rest o kapahingahan ay binanggit more than 250 times sa iba't ibang konteksto. Ibig sabihin, hindi lahat ng salitang rest ay tumutukoy sa Sabat. So paano natin malaman kung ito ba ay Sabat o hindi? Tingnan natin ang mismong salitang Grego na ginamit dito ni Jesus. At ito ay anapausis, samantalang ang salitang Sabat sa wikang Grego ay sabaton. So ano ang pagkaiba nila? Ang anapausis ay rest from the burden of sin, spiritual rest. Samantalang ang sabaton ay the Sabbath, a week. Sa Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament naman ay the seventh day of each week, which was a sacred festival. Ito ang weekly Sabbath sa ikapitong araw o Saturday. Kaya ang salitang rest na ginamit sa Matthew chapter 11 verse 28 ay hindi tungkol sa Sabat. Hindi ito nagtuturo na si Kristo na ang Sabat. Ang background nito, bakit sinabi ni Jesus na "Come to me and I will give you rest", dahil nagiging pabigat na sa kanila ang mga tradisyon at regulasyong idinagdag ng mga Parasiyo sa kautusan ng Diyos. Kaya ang resulta, ang relihiyon ay naging isang mabigat na pasanin na dapat sanay maging pagpapala sa bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ni Jesus ang mga napapagod at nabibigatan na lumapit sa Kanya. Ang ipinangako niyang kapahingahan ay hindi kapalit ng Sabat, kundi spiritual rest, kapatawaran ng kasalanan, kapayapaan ng budhi at kalayaan mula sa mapang-aping sistemang pangreliyon ng mga pinunong Hudyo. At mapapansin natin na sa kasunod lang na chapter, dito mismo tinalakay ni Jesus ang tungkol sa Sabat. Sabi niya, "It is lawful to do good on the Sabbath day." Kahit dito, hindi niya sinabing "I am the Sabbath day." Ang phrase na "on the Sabbath day" ay hindi tumutukoy sa isang tao, kundi sa isang particular na araw, ang ikapitong araw o Saturday, na binasbasan at pinabanal ng Diyos matapos niyang likhain ang sanlibutan ito. Kaya ang ideya na si Kristo na ang Sabat ay hindi galing sa Biblia. Ito ay bunga lang ng maling interpretasyon. Sa katunayan, sa Luke chapter 4 verse 16 ay makikita natin ang nakaugalian ni Jesus, ang mangilid ng Sabat. Kaya kung si Kristo na ang Sabat, bakit pa siya nangilid ng Sabat? Pangalawa, kung si Kristo na ang Sabat, bakit ang sabi sa Mark chapter 2 verse 28, si Kristo ang Panginoon ng Sabat? At pangatlo, sa verse 27, ang sabi ni Jesus, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Teka lang, sino ang gumawa ng Sabat? Sa Colossians chapter 1 verse 16, ang lahat ng bagay, visible and invisible, ay ginawa sa pamamagitan ni Kristo. Siya ay creator ng Sabat, hindi siya ang Sabat. So ano ang matutunan natin dito sa pag-aaral ng Biblia? Kailangang inaalam ang context. Hindi porke makabasa ng salitang rest ay kaagad mag-conclude ng Sabat. Kaya ang paniniwalang si Kristo ay Sabat ay bunga lang ng maling interpretasyon. At alam mo ba kung ano ang danger ng paniniwalang ito? Una, kinukontra nito ang prophecy ni Isaiah na ang Sabat ay patuloy na ipangilin sa langit sa harap mismo ng kordero, si Jesus. Pangalawa, maari nitong itulak ang tao sa hindi sinasadyang paglabag sa utos ng Diyos. Bakit? Kasi kapag naniniwala tayong si Jesus ng Sabat, hindi na natin makita ang kahalagahan ng pagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang utos na ipangilin ang Sabat sa ikapitong araw. Kaya maraming tao ngayon ang sincere pero nalinlang dahil sa isyu na to. Pero naniniwala akong hindi aksidente na napanood mo ang video na to. Baka ito na ang pagkakataong ibinigay ng Diyos para makita mo ang katotohanang malinaw na itinuturo ng Biblia. Tandaan, hindi si Kristo ang Sabat, hindi araw-araw ang Sabat, hindi rin sa araw na linggo ang Sabat, kundi ito ang ikapitong araw, Saturday, ang araw na itinakda, binasbasan at pinapabanal ng Diyos. At ayon sa prophecy, ito rin ang araw na patuloy ipangilin ng mga naligtas sa bagong langit at bagong lupa.